Mahigit 40,000 ang humabol sa pagdalaw sa Manila South Cemetery. Pero ang ilang may dalang fur baby, hindi pinalusot. At yan ay tinutukan live ni Katrina Song. Katrina? Pia, dahil weekend, marami ang humabol ngayong Sabado para dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery. Nitong Marso lang, biglang pumanaw dahil sa stroke ang ina ni Bernadette Perez. Kaya ito ang unang undas niya para manatili sa kanyang puso at alaala ang namayapang ina na nakahimlay sa Manila South Cemetery. First time, sobrang hirap po talaga. Kasi nag-a-adjust pa po talaga. Importante po si nanay, saka minsan lang po yung undas. Ang 75 taong gulang na si Maria Paz Labios, ngayon lang muling nakadalaw sa kanyang mga magulang. Bawal kasi noong pandemic ang pagbisita roon ng mga senior citizen. Kasi last year hindi ako nakapunta dito eh. Bawal, di ba? Mga senior. Kaya ngayon, pinilit namin ng mga apo ko tsaka anak ko. Sinamahan nila ako dito. Hindi rin mawawala ang mga family reunion. Meron ding mga dalaw na nagbakasakaling isama sa loob ang kanilang fur babies. Pero hinarang sila dahil sa utos ng Manila LGU na bawal dalhin ang mga alagang aso o pusa sa sementeryo. Panawagan ng ilang fur parent, sana sa susunod na undas ay payagan na raw sa loob ang kanilang fur babies. Hindi naman makakaperwisyo eh. Saka kung pwede nga, ayaw namin pahawakan sa iba eh. Paanong sasabihin mong bawal lang kasi baka makakagat. Bitbit naman namin, hindi naman namin sila hayaan na makakawala. Mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. ngayong araw, umabot na sa 46,100 ang mga dumalaw sa Manila South Cemetery. Tingin ng Manila Department of Social Welfare, epektibo lalo na para sa mga magulang ang kanilang ginawang registration and name tagging para sa mga may bitbit na menor de edad. In case lang po, syempre na may mangyaring masama or mawala, mabilis po silang mahanap. Panatag po kami para mas madali po silang mahanap. Kung sakaling mawala man, Pia, sa mga oras naman na ito ay marami na nga ang nagsisiuwian pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga dumadalaw dito sa Manila South Cemetery. Bukas nga ito hanggang alas 7 ng gabi mamaya. At Pia, ukol naman sa sinabi natin kanina na ipinagbawal yung pagpapapasok ng mga fur babies o mga alagang aso o pusa dito sa loob ng Manila South Cemetery. Ayon sa Manila LGU, ipinatupad daw nila iyan para sa kaligtasan ng lahat. Kapag may nawala raw kasi na aso o kaya naman alagang pusa ay mahihirapan daw hanapin. Kaya naman until they find a better solution daw ay ipinagbabawal muna nila ang pagpapapasok sa sementeryo ng mga alagang aso at pusa. At yan na muna ang latest mula dito sa Manila South Cemetery. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Mga kapuso, walang sama ng panahon o bagyong binabantayan ng pag-asa sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagpapaulan ang easterlies sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Dahil din sa easterlies, saan ang malinsaang panahon, lalo na sa tanghali. Mahigit isang buwan bago magpasko, mararamdaman na bang malamig na simoy ng hangin? Ayon sa Pag-asa, posible po na magsimula ng amihan season sa susunod na linggo. Pero depende yan sa magiging lakas ng northeasterly wind flow na bukas ay makaapekto sa Batanes. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa southern portion ng Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region bukas. Kalat-kalat na ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila, kaya ugali magdala ng payo. Ngayong undas break, naglaan ng quality time for loved ones at personal goals ang ilang Kapuso Stars. Narito ang aking chika. Undas long weekend means me time para sa ilang Kapuso Stars. Na-fall sa ganda ng Chicago, Illinois si pulang araw star Barbie Fortesa bago muling sumabak sa intense taping ng family drama series. In-enjoy muna ni Barbie ang kanyang autumn o OTD sa Windy City. Si Kapuso Ultimate star Jenilyn Mercado with her big bike sa Tanay Rizal ang destination kasama ang ilang riding friends. Nasa Utah naman si Lolong star Clea Pineda
kasama ang kanyang girlfriend na si Catrice for a celebration and some alone time. Literal namang minding her own business si Yasmin Curdy. Sinamantala niya ang oras na marami ang customer sa kanyang business. Kahera mode si Yas para matulungan ang kanyang staff. Siyempre kasama ang kanyang baby na si Raya. Business mode din si unang hirit host Matteo Guidicelli sa Boston, Massachusetts. Dumalo siya sa lecture sa Harvard Business School para i-represent ang production house business nila ng misis na si Sara Geronimo. Hindi na raw sasagutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng transcript ng pagdinig ng Senado at Quadcom sa International Criminal Court. Walang ginawa na o hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buonan. Sinabi yan ni Duterte sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City. Tinanong din si Duterte kung dadalo siya sa pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa madugong drug war ng Duterte administration kung muli siyang imbitahan. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung, that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Depende sa katawan. Hindi man siguro sila maniwala nung unang invitation nila na sabi ko, Bong, sabi mo, I'm not good. Pag-alala sa mga yumao at pamamasyal ngayong weekend ang sinadya ng ilan sa Baguio City ngayong araw. At nakatutok doon live, si Claire Lacanilaw Lumpa, GMA Regional TV. Claire? Pia, dagsa pa rin ang mga tao sa ilang sementeryo sa Baguio City at may ilang kontrabando pa rin ang nakumpiska ng otoridad. Ngayong araw, piniling dumalaw ng ilang tao sa Baguio City Public Cemetery upang makaiwas sa dagsa ng mga dumalaw kahapon. Kasi ang dami kasing tao kahapon. Tapos yung panahon din, 'di ba? Baka biglang umulan, mabasa yung mga apo ko, 'di ba? Kaya ngayon nakita ko naman okay naman yung weather. May trabaho sila. Yung anak ko na yun, bunso, nagtatrabaho kasi sa Water District. Saturday kasi ang day off niya. Sa gitna ng mahigpit na pagbabantay sa mga pasukan at labasan sa sementeryo, may mga nakukuha na ng mga kontrabando tulad ng alak, vape, sigarilyo at patalim. Dahil undas long weekend, sinusulit ng ilan ang pamamasyal sa City of Pines. Di lang lamig ng Baguio ang dinarayo rito, kundi pati views at atraksyon. Every 2 years kami nagpupunta kasi syempre habol namin yung lamig. Tsaka para together na rin sa family, bonding namin. Inaasahan ng Baguio City Police Office na mahigit 10,000 tourists ang daragsa sa lungsod ngayong weekend. Mahigit 1,000 police officers at volunteer groups ang ipinakalat din sa iba't ibang pampublikong lugar sa lungsod. Mag-ingat po, especially pag nasa mga matataong lugar tayo, i-secure po natin yung ating mga personal na mga gamit. At pag meron po tayong nakitang kahinahinala, mangyayari pong i-report sa ating mga pulis kasi marami po tayong mga pulis na naka-deploy dyan. Pia, patuloy naman ang pagbabantay ng otoridad sa mga pampublikong lugar dito sa Baguio City tulad na lamang ng Pokpasyalan, Sementeryo, simbahan at ilang bus terminal dito sa lungsod. At paalala naman ng otoridad, lalo na sa mga motorista, na sumunod sa ipinatutupad na designated parking area at batas trapiko sa lungsod. At yan muna ang latest dito sa... Nahuli ka po paghabol ng matauhan ng Barangay de la Paz sa Pasig sa lalaking nagnakaw raw ng halaman. Pinara ng isang tanod ng isang lalaking nakabisikleta. Hindi siya huminto kaya napilitan ng tanod na itulak ang bisikleta. Pareho silang natumba, ngunit nakatakbo pa palayo ang lalaki. Kalauna ay nahuli ang lalaki na halaman pala ang ninakaw. Sabi ng suspect na hawak ng pulisya, ibebenta niya sana ang mga ninakaw na halaman. Nabawi sa suspect ang halaman at ang bisikleta na inaalam kung nakaw din. Ni-reveal na ni Ia Villania at Drew Arellano ang gender ng panibagong member ng Arellano Squad. Good
It's a baby girl for the Arellano family. Kwento ni Iya, gusto sana nilang hintayin ang kanyang delivery bago malaman ang gender ng baby. Pero gusto na raw itong malaman ni Primo, kaya nag-gender reveal na sila. Literal na sa patay nakahanap ng ikabubuhay ang 4 na magkakaibigan sa Ilocos Norte. Sa Pampanga naman, level up na ang mga kabaong sa negosyo nagsimula noong dekada 70. Ang ilang hanap buhay sa patay, garantisado ring kita mo. May sasakyan, may magandang forma, pero hindi sila aakyat ng ligaw kundi teka. Sa punerarya ang punta? Sila ang tinaguriang funeral hunks ng Ilocos Norte. Magkakaibigang rumaraket sa punerarya na nagsimula lang daw sa biroan. Nagjo-joke lang kami na pwede ba kaming sumama ganto-ganto. Like, nagtatawanan lang kami. Pero nung sige try nyo kasi hindi ko ni-expect na sasama sila kasi related to funeral. At hanggang ngayon, never daw nilang ginost ang trabaho sa patay na ikinabubuhay na nila sa loob ng 4 na taon. Hindi naman basta-basta napupulot ang pera na at madali lang kunin yan. Ganun. Dapat alam mo rin paghirapan yan. Till death do us part na nga rin ang peg ng kanilang friendship dahil looking forward sila na sabay-sabay na makapagtapos ng kolehiyo. Buhay na buhay rin ang kabaong business na ito sa Santo Tomas sa Pampanga. Name it, they have it. Mula sa kabaong nagawa sa kahoy hanggang sa ataul na metal. May aesthetic ding monochromatic at marble ang design. International ang nais, ang kulay brown na ito from the US parawang style. Kung mahilig sa Disney princess sa mga yumao, mayroong Sleeping Beauty-inspired na kabaong na may makukulay na LED lights. Solido lang yung trabaho namin. Talaga raw walang papatay-patay sa industriyang ipinagmamalaki nila.